Monitor po sa sitwasyon, naka-special coverage mode na kasi kami, Dr. Mario Festin, at kay Ted Gu, at kay Grayson Mateo, at kay Mark Hernandez, at kay Ambassador Francis Chu, at kay Paulo Balde ng Virac Catanduanes, at si Professor Xiao Chua. O mamaya naman ako pabati, Professor, kasi naka-special coverage mode na tayo. At nasa Zoom na natin si Energy Secretary Sharon Garin. Secretary, magandang umaga po sa inyo. Good morning. Good morning, Alvin. Opo, bago natin pag-usapan yung waste to energy, yung gusto malaman ng ating mga kababayan, paano yung basura ay magiging kuryente o magpuproduce ng kuryente, no? Yung power situation muna, Secretary, dahil dito sa habagat, may mga nag-report na po ba sa inyo ng mga probinsya o electric cooperatives na medyo nasa pool? O wala pa naman? So far, so good. May kuryente pa lahat. Wala namang masyadong hangin, no? Ang ulan talaga yung problema. So far, constant naman yung monitoring. Wala pa namang nare-report na nag-outage na electric cooperative. I don't know, baka kakagising na ng mga tao. So baka we'll wait for, I think, 8 or 9 o'clock yung next report. And apparently, sa Mindanao, maaraw. Ang reklamo nga doon, nuknukan na naman ng init, mataas po yung heat index. Pero tayo dito sa Luzon and some parts of Visayas ay naulan naman. So opposite, yung nararanasan natin, Secretary. Buti lang nga, meron ding may araw, no? Oo, meron sa Mindanao. Masama na kung buong bansa na Hindi, yung Mindanao po may araw. Ang nabasa ko report kanina na maaraw na nagrereklamo Butuan at saka Misamis Oriental ata. It's Alvin, everything's related, di ba? I mean, dahil sa basura, may climate change, and this is the one climate change talaga na major. Tama. So let's set that aside, yung power situation. Wala naman po palang maibibigay na medyo malaki-laking istorya sa power kasi maayos naman dahil wala naman masyadong hangin. Ano po? Punta tayo sa waste to energy sec. Ang daming basura, grabe. Anong diskarte ninyo doon sa green energy auction and how are you going to do that? Ang tulad ng ng ibang fuel natin, like coal, diesel, 'di ba sinusunog yun, produce heat para produce ng energy. So sa basura naman, iipunin yan. We have like a facility na para magamit siya bilang fuel to produce heat and then energy, no? So para siyang, eto na yung fuel natin, yung basura. Kaya nung pumunta nga kami sa Pasay, sa Parañaque, kasama yung presidente, pinapakita niya sa akin, nagtaka ako bakit dinala ako doon. Pero sabi sa akin, tignan mo to, eto yung fuel mo para sa energy mo. So, we'll use the garbage that's being collected to produce energy. Yun yung purpose yan. Pero paano mo gagawin yun? Kagaya sa Metro Manila, yung QC, may sariling tapunan yan, di ba? Yung ibang LGU may sarili ding tapunan at may kanya-kanya silang kakontrata. I wonder paano mo gagawin yun na mapupunta siya sa isang energy company para mag-produce ng kuryente. Paano yung paraan, Secretary? Pakikwento at paliwanag mo. Ngayon kasi, Manila produces about 9,000 tons per day. No? 9,000. In a few years, magiging 13 yan, Alvin. Marami tayong mga landfill, marami tayong mga collection point, marami tayong kada LGU may sariling operation. It's going to be hindi lang siya nag-iisang applicant kasi sa Metro Manila. We have, I think right now, mga 6 yata around Metro Manila, including Rizal, Navotas, iba-ibang proponent. So, ang usual na proponents ay may kung nasaan din yung mga landfill. So, hindi lang nag-iisa, no? So, mangyayari kasi, from the bahay, kino-collect ng LGU. LGU may mga collection points yan kung saan MMDA papadala yan sa mga landfill. So, sa system na yan, we've coordinated already with MMDA kung ano yung process. Sila na bahala kung paano, sila na yung mag-usap ng developer, ng project owner with MMDA kung paano aabot yung basura na kinokolekta ng MMDA. So, iba't ibang point siya, Alvin. Oh, so ano yung sinasabi ni Yusek Rowena Guevara kahapon na ang MMDA daw gumastos ng 300
Milyon ba yun? Para lang sa paglilinis ng basura ng mga nakaraang weather disturbance, kung ginamit lang daw yun sa waste to energy, mas malaki pakinabang pa. I wonder do, paano yun? Magkakaroon ng auction, Zek? May auction kami, Okay. mag-auction kami, and then ang usapan na yun sa auction, produce energy. We will buy the energy they produce from waste to energy. So kung ano yung maproduce nila, basta basura gamitin nila, we'll buy it. So iba-ibang company siya, nag-apply sila and they tell us, halimbawa, we will produce 25 megawatts, no? Or 50 megawatts. May isang applicant nga 100 megawatts ang application niya. So we will analyze all the applications and check kung ano ba, sigurado ba na basura yung gagamitin from Metro Manila, and then we will choose among all the submissions kung sino yung pinaka-qualified. Ang nangyayari kasi, Alvin, sa MMDA, may mga ano kasi, may ruta kasi yung basura na yun eh. And in fact, there's even like yung tinatawag nila mga tipping fee, mga ganon. So, dito po, na-consider na namin yung gasto sa pagkolekta ng basura sa tarifa na ibabayad namin sa per kilowatt na i-produce nila. Okay. So tapos itong kuryenteng mapuproduce, pwedeng gamitin dito sa Luzon o di kaya sa Metro Manila mismo? Well, on grid na tayo. So once nasa grid na yan, then it can supply to the energy in Luzon or even in the Visayas, depending kung sino yung kausap. But ang mangyayari, what they produce, it will be Transco or national government that will pay for the power that they produce, and Transco will find kung sino man ang gagamit or buyer ng energy na yan. Ganun po yung auction namin. Mga ilang taon pa po ang antayin bago maitayo yung mga planta na yon, Secretary? Kailangan bang pabulukin muna yung mga basura para mag-produce ng methane? Ganun ba yun? O ngayon pa lang pwede na? Hindi naman kailangan. Ang matagal dyan yung construction. Basta ma-construct lang siya, nakakonect na siya sa electricals natin, and then it can already produce the energy, or sell the energy. Pero ang mechanical completion, in our terms of reference, na dapat matapos na nila yung construction nun by 2028. Tapos after that, they have to do the electrical or yung pag-connect na sa grid. Siguro mga a year after also on that. Hindi siya ganun kabilis, Alvin, pero we're pushing na yung construction nila matapos by 28. So ang first production natin, kung sakasakaling man masunod yung timetable, after 2028 na ito, Secretary, hindi siya agad-agad. Hindi siya agad-agad kasi hindi ganun. Baka madaling masira pag bilisan natin yung construction, tsaka baka walang sumali pag too short naman yung construction. Kasi initially kasi talaga December of 27 ang nilagay namin sa terms of reference. Hindi talaga kaya ng mga developer natin. And in fact, nobody will join the auction kung ganun yung condition. No, it's a good thing you clarified kasi baka iniisip ng ating mga kababayan na ang basura ipunin lahat, next year may kuryente na hindi po siya ganun, hindi ganun kasimple. Hindi, kasi kailangan kasi, Alvin, siguraduhin natin na safe siya, malinis siya. So it will go through the test of the OST, na tama yung technology, sa DNR, Climate Change Commission, mga ganun. Kailangan it goes through the process na hindi naman to magdadagdag din sa pollution din, diba? So it has to we have to be very stringent on the environmental compliance. So kailangan talaga maganda yung pagkakagawa niya. Hindi naman po ito magre-resulta sa pagkawala ng trabaho ng mga mangangalakal. Kasi may mga tao, ang trabaho ganyan. Nangangalakal ng basura o anong tawag mo doon, yung nagsisegregate ng mga basura o talagang nag-iipon ng mga basura, Secretary? Pwede naman sila magtrabaho sa bago dating planta, no? Pero I think this will kung pwede man lang, hindi naman kasi mauubos to, Alvin, no? What developers need are the type of fuel na kailangan na bagay sa pag-produce ng power. Hindi kasi I think only 80% of the Manila garbage is
yung solid waste natin, yung bagay for the production of power. So hindi naman mauubos yan. We would want it to maubusan, kaya lang may types of garbage tayo na hindi pwede pang waste to energy. Tulad ng, Lalo na yung mga basa na talaga. Ang wet garbage is not, or I think also yung mga metal, tatanggalin yan dyan eh. So, may mga types of garbage na hindi talaga bagay. Plastic, yes. kailangan pa pala talagang isegregate. O hindi ito dahilan na tambak mo lahat ng basura diyan, gagawin nating waste to energy. Hindi. Kailangan mo pa rin ihiwa-hiwalay, Secretary. Inaayos pa din. Hindi naman lahat-lahat. May sorter naman sila niyan eh. So it will not be all the garbage. Merong mga issues yan kasi din na for example, yung nagre-recycle ng plastic, and plastic is the best material for waste to energy. So baka yun nga may mga issues yan. But then plastic is also our biggest pollutant, So this is not just the only solution naman ng garbage natin, This is part of the solution, but there are bigger things that we can do also for the garbage problem in Manila. Opo. One last, Secretary, ilan na po ang kumpanyang interesado sa ngayon na gustong sumali sa auction sa October? I think between 10 to 14. This is still something that we cannot, kung sino man yan ma-divulge namin kasi bidding to auction to very confidential siya. Pero I think nag-qualify na between 10 to 14 so far. And not only in Metro Manila but including other areas like Iloilo, Davao, Pampanga, Pampanga I think meron din. Oh, thank you. Sec, maraming salamat po sa oras mo. Naubusan tayo ng oras po. But thank you very Nireklamo much. ako eh. Wag kay Garin. Ano reklamo mo kay Garin? Reklamo ko talaga kay Garin. Bakit ma'am ganun? Kapag ka po magtataas ang petrolyo, hindi po Di ba ba? basurang pinag-uusapan namin ni Garin, hindi presyo ng petrolyo? Kung galing basura po ito, Sec. Kung galing basura. Multi-purpose ako. Multipurpose. Sec, nagsasarado po sila kapag ka po magtataas na. Siyempre, ikaw naman, 5:30 Yung pa lang. yung gasolinahan? Ako sa BF. Caltex, BF, ilang beses nyo na akong ginanyan. Ay, sorry ma'am. Nagkasa na bawal yan, Kaya nga. Hindi, sa secretary ka pa talaga nagsumbong, ha? Ayaw nilang makinig sa akin eh. Sige, Sec, sinusumbong ni Bigo niya, bibigay ko sa'yo. Text ko si Rino ngayon. Sige, thank you. Maraming Thank you, salamat, ma'am. Energy Thank you. Secretary Sharon Garin. Magandang umaga po, Radyo Patrol, Balita alas 7. Susunod na in just a few seconds. Alerto sa